Sa kabuuan, bumagal na raw ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o yung tinatawag na inflation ayon sa ating gobyerno. Pero ano naman kaya ang masasabi ng mga ordinaryong consumer? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merrimon Reyes. 2.9% ang naging inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Disyembre 2024. Mas mabilis ito kumpara sa 2.5% inflation noong Nobyembre ayon sa PSA. Ilan sa nagtaas ang presyo ay housing utilities, tubig, kuryente, petrol at gasolina, pamasahe at raw foods lalo na ang presyo ng kamatis. Pero siguro yung good news is that kung hindi nyo napapansin, yung inflation rate sa bigas ay bumababa na. Tingin din ng mga ekonomista, babagal pa ang inflation. It's widely expected because during the Christmas and New Year holidays, we expect seasonal increase in demand and of course in prices, but only to go down upon crossing the New Year. And other factors, of course, there's still the tail end effects of the storm damage, the typhoon and the flood damage in recent months. Kaya naman nagtanong-tanong ako, etong si Nanay Marilu, may 4 na anak, halos 200 piso ang kita niya sa pagtitinda kada araw. Sa makakain pa lang, pahirap na ng pahirap. Bali po 1 kilong bigas namin dati, tanghali lang, ay pinakasya namin hanggang gabi na. Yung ulang hanggang din, nabot na rin hanggang gabi. Minsan, pansit canton, laki na may sabaw, na may itlog, tuyo. Ganito rin ang hinaing ni June na tricycle driver at Fermina nagtitinda ng bulaklak. Ang diskarte nila. Kailangan medyo higpit ng sintron. Sabi nga nila magigpit na medyo magtipid. Iwas bisyo yun. 3 kulang pa isang kain na lang. Pero maghapon namin hanggang gabi na yung kakanin namin. Aminado silang dahil sa hirap ng buhay, bumababa rin ang kanilang tiwala sa pamahalaan. Iba takbo ng natin ngayon politika Kaya nga, pasisila rin nga, nagkakagulo. Tiis na lang tayo kung ano yung dating ng tao ngayon, yun lang. Sana, ito pa rin nila yung sinasabi lang babaan para mga tao, para kakatapan, makakain naman ng masasarap. Pag ganyang sobrang hirap, siguro lagi lang kayo ng tao, itlog tuyo na lang. Ito ngang Disyembre, base sa survey ng social weather stations, bumaba ng 4% ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Isang kahig, isang tuka. Ito na lamang daw ang magiging gawin ng masa kung hindi masusolusyonan ang inflation nang walang maiiwan sa laylayan. Mobile journalist Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.